Office of the Solicitor General maghahain ng tugon sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court. Mga kongresista at iba pa, inireklamo ni Attorney Mans Carpio humarap sa piskalya. 7 pulis inalis sa serbisyo matapos ang pagnanakaw ng evidence money sa operasyon sa Bataan noong 2024. Red alert itinaas ng NGCP sa Luzon at Visayas grid. Rotational brownout asahan sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Mid-year bonus ng government employees sisimula ng ibigay ngayong araw ayon sa Department of Budget and Management. At ilang CEO delegates sa Trump-China visit nagpa-selfie kay Elon Musk. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 15, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ibinaba na ng pambansang pulisya ang kanilang pag-alerto simula alas 5 ng hapon kahapon. Mula sa full alert status, inilagay na ito sa heightened alert status. Gayunman, mananatili pa rin ang pagiging handa ng Philippine National Police para matiyak ang seguridad ng publiko. Noong Miyerkules nang itaas ng PNP ang alert level sa pinakamataas na antas kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak ng Office of the Solicitor General o OSG na sasagutin nila sa loob ng itinakdang panahon ang mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng inisyong warrant laban sa kanya. Hiniling ng mambabata sa Korte Suprema na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC at paglipat sa kanya sa foreign custody. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, hanggang kailan ba pwedeng sumagot ang pamahalaan sa hiling ni Senator De La Rosa? Magandang umaga-aga, batay doon sa naging direktiba ng Korte Suprema, 3 araw lamang ang ibinigay para sa Solicitor General o sa lahat ng mga respondent upang sagutin ang motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibig sabihin, noong May 13 na ilabas yung resolusyon ng hukuman, bukas ay dapat magsumite na ng kasagutan ang OSG. Magsusumite ng komento ang Office of the Solicitor General o OSG para sa lahat ng mga respondent sa loob ng itinakdang panahon ng Korte Suprema. Ito ay tugon sa urgent motion na isinumite ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 11, 2026. Humingi ng Temporary Restraining Order o TRO ang mambabatas upang pigilan ang pagpapatupad ng International Criminal Court o ICC warrant laban sa kanya. Ayon sa OSG, natanggap nila ang resolusyon ng hukuman noong May 13. Inatasan ang mga respondent na magsumite ng kanilang panig sa loob ng 72 oras o 3 araw. Dahil dito, nakatakda nilang ipasa ang kailangang tugon bago mapaso ang itinakdang panahon ng Supreme Court bukas. Sa resolusyon ng hukuman, walang ibinigay na TRO pabor kay Senator Bato. Pero sabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, maaari pa ring mapagbigyan ng korte ang hiningi ng mambabatas kung kinakailangan. Ito ay naasahang pagpapasyahan ng hukuman pagkatapos matanggap ang komento ng OSG at maging ng panig ni Senator Bato. Aga, nagugat nga itong naging petisyon ni Senator Bato ng tangkang bagang arestuhin siya ng National Bureau of Investigation dyan sa Senado noong May 11, kung saan isa rin sa kinundina ng mambabatas ay itong pagpasok
ni dating Senador Antonio Trillanes sa premises ng Senado na siya naman ay hindi otorisadong opisyal na maaring magsilbi ng warrant. Ayon doon sa petisyon ni Bato, isa sa kanyang hinihingi na pagbawalan na rin itong si dating Senador Antonio Trillanes IV na manatili sa loob ng premises ng Senado, lalo na kung mayroon silang sesyon para hindi maistorbo ang mga mambabata. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Dante Amento. Nais ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpasailalim sa kustodiya ng Philippine National Police. Ito ang ipinahayag ni Senate Sergeant-at-Arms Chief Mau Aplasca matapos na makumpirmang umalis na sa pasilidad ng Senado ang senador. May ulat si Jed Neresina. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mailagay sa ilalim ng kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Ito ang kinumpirma ni Acting Senate Sergeant-at-Arms Chief Mau Aplasca. Ayon kay Chief Aplasca, narinig niyang nasabing pakiusap ng magpulong ang senador kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito, sasabihin ko na si Senator Bato with what happened po, being his classroom, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay GPNP, nag-offer po siya kay GPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Binigyang din ng Senate Security Chief na pangunahing dahilan ng hiling ng senador ay ang pangamba nito sa kanyang kaligtasan, lalo na nang sumiklab ang tensyon sa Senado noong Miyerkules. Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro hindi pa narinig, but I'm just being honest, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Remulla at saka Senator Bato at saka ni CPNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening. Ayon pa kay General Aplasca, batid niyang gusto ni Senator De La Rosa na mapunta sa kustodiya ng PNP, partikular na ang suhestyon na manatili muna siya sa White House. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay CPNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. Okay. So, sir, Sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa kustodiya? Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki naman. Sinabi nga. Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. sir, kayo, how do you Pero ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman yung ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin. Maraming condo unit kasi. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Aplasca nang tanungin tungkol sa kanyang personal na nararamdaman para sa senador na itinuturing niyang matalik na kaibigan. medyo may, ano din kayo din, sir? Nagiging emotional din kayo for Senator Bato. Sir, Bakit, sir? ano yung mo sir? Ano yung naiisip mo dun sa pag-aawa mo sa kanya? Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression. Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pa inabot pa. Yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, tumatak din ba yun sa mga kabalyer? Saludo kay General Bato. Nilinaw rin ni Aplasca na karapatan ni Senator De La Rosa na piliing umalis sa protective custody ng Senado kung nais nito. Yung protective custody is a privilege extended to Senator Bato. No, kung ayaw na niyang i-avail yung privilege na in-extend ng Senate, pwede naman siyang umalis. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senate building si Senator De La Rosa simula pa kahapon. Gayunman, hindi na ito idinetalye pa ang kinaroroonan sa ngayon ni Senator Bato. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Batid ng National Bureau of Investigation na may proseso silang dapat sundin kahit pa naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Binigyang diin ni NBI Chief Melvin Matibag na mataas ang kanyang respeto sa Senado. Kaya iginiit nito na hindi ito maaaring basta na lamang pasukin ng NBI agents. May report si Joan Ano. Hindi itinuturing na kabiguan ng National Bureau of Investigation ang nawalang pagkakataon para maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Director Melvin Matibag na batid nilang may mga proseso at batas na dapat sundin bago maisagawa ang kanilang misyon. Alam din nilang may nakabinbing pang petisyon si Senator Bato sa Supreme Court laban sa inilabas na arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court. Alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court. At wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng korte. Po. Ayon pa sa NBI Chief, mataas ang paggalang nila sa Senado bilang institusyon, kaya hindi nila maaaring basta lang ito pasukin ng walang koordinasyon. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Matapos ang pag-alis ni Senator De La Rosa sa Senado, makikipag-ugnayan na ang NBI sa ibang ahensya at maging sa Senado upang malaman kung ano ang magiging susunod nilang hakbang. There will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC at siyempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. Joan Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ng Philippine National Police ang investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado Miyerkules ng gabi. Bukod sa paraffin test para malaman kung sino ang nagpaputok ng baril, ipinasusuri din ng PNP ang mga CCTV footage sa Senado. May ulat si Leia Ilagan. Desidido ang Philippine National Police na matukoy kung sino ang naunang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Nasa mahigit sa 30 basyo ng bala ng M16 rifle at 9mm pistol kasi ang natagpuan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente. Kaya naman, ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, isasalang nila sa paraffin test ang mga security forces sa Senate noong gabi na nagkaroon ng putukan. Sa ngayon po, may 3 institutional units na nagpo-provide ng security sa loob ng Senado. Ito po yung OSAA, PSPG at saka Marines po. Maging ang trajectory ng bala ay kasama sa binubusisi ng mga investigador ng PNP. Initially, kausap po natin yung mga taga-Soko, nagtataka po sila sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya. Kaya yung within the day po o half day lang po malalaman na po natin kung ang trajectory nanggaling po sa labas o nanggaling po sa loob. Kasama sa inatasan ng PNP na mag-imbestiga sa insidente ay ang Pasay Police bilang Territorial Unit at ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Habang ang Anti-Cybercrime Group naman ang sumusuri sa mga CCTV footages sa loob ng Senado. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaliwanag si Senator Jinggoy Estrada sa viral video kung saan narinig siyang nagsabi na itago nyo ang CCTV noong nagkaroon ng tensyon sa Senado araw ng Miyerkules. Paliwanag ni Senator Estrada, sinabi niya ito dahil maaring magamit
o maaring magamit nila ang mga video ng insidente bilang mahalagang ebidensya oras na magkaroon ng investigasyon. Sa viral video, nag-live si Senator Estrada matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Habang kausap niya si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, ay narinig siyang nagsabi na itago ang CCTV. Sa naturang video, una ring nagsabi si Senate President Alan Peter Cayetano kay Aplasca na isecure ang CCTV footage. Naghahanda na ang Senado na mag-convene bilang isang impeachment court sa May 18, 2026. Matapos ang formal na pagtanggap sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Upang tiyakin na hindi maaantala ang regular na trabaho sa lehislatura, kinokonsidera ang isang marathon hearing schedule ng impeachment trial o ang pagpapalawig ng oras hanggang gabi. Binigyan din ni Cayetano na balak na majority block na manatili sa mga itinakdang tuntunin upang mapanatili ang pagiging objective at maiwasan ang mga pagkakaantala. Once you convene and issue the summons, dediretso na yun. Susundin mo lang yung number of days. So walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution. Sir, I remember maybe in June, sir, the trial for July? I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that is discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kagad. We are happy with the former rules. Kung ano yung good na rules kaya sa mga dating na-impeach, good din sa amin ngayon. So kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules kasi ipapublish pa ulit yun. But from the majority, that's why it's a letter, I just wanted to be safe. Tiwala ang House prosecutors na matutuloy na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin ang mga itong walang dahilan para mahadlangan ang proseso. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, handa na ba ang House prosecution team sa impeachment trial? Aga ngayong inaasahan na yung pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court ay magtutuloy-tuloy na yung paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ng ilang House prosecutors. Nakatakdaring dumalo sa pag-convene ng Senate Impeachment Court sa Lunes, May 18 ang House Prosecution Panel na binubuo ng 11 miyembro. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga House prosecutors na si San Juan City Representative Bel Zamora. Umaasa ako na gagawin po ng senators ang nakalatag po sa ating saligang batas, which is to proceed to trial forthwith. I don't see any hurdle. Again, umaasa nga ako na gagawin ng ating senators ang nakalagay sa saligang batas, which is to proceed to trial forthwith. So wala dapat hadlang sa pag-convene as an impeachment court o sa pag-proceed sa trial. Welcome news naman para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua ang itinakdang petsa sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Isa ring House prosecutor ang kongresista. Anya sa ngayon, walang dahilan para paniwala ang hindi matutuloy ang impeachment trial o paglilitis kay VP Duterte. Naghahanda na rin ang House prosecutors para gampanan ang mandato ng mga ito. Naniniwala rin ang mambabatas na isdi ng senator judges na marinig ang side ni Vice President Duterte at masuri ang mga ebidensya na ipepresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment court. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsagawa ngayong araw ng pagdinig ang piskalya para sa mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa ilang kongresista. Dumalo sa piskalya ang ilang kongresista maging ang mga kinatawa ng iba pang respondent.
Para sa updates, makibalita tayo kay Evan Alvarez live. Evan, anong proseso na ito sa pag-usad ng reklamo at ano ang ginawa ng mga respondent sa piskalya? Ella, ito yung unang yugto ng preliminary investigation para doon sa mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio laban dito sa ilang miyembro ng House Justice Committee maging doon sa iba pang naging resource persons sa kanilang mga isinagawang impeachment proceedings. Sa pagkakataong ito, ipinagbigay alam doon sa mga respondent kung ano yung mga kinakaharap nilang reklamo at binigyan din sila ng kopya ng complaint affidavit. Humaharap ngayon sa mga reklamo ang chairperson at ilang miyembro ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Akbayan Party List Representatives Chel Jokno at Percy Sandanya, ML Party List Representative Leila de Lima at mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Partikular na sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito ng ulat ng AMLAC kaugnay ng bilyong pisong halaga ng covered at suspicious sa mga bank account na iniuugnay kina Vice President Duterte at Attorney Carpio sa nakaraang impeachment proceedings sa Kamara. Ngayong sa Quezon City Prosecutor's Office na dinaluhan naman ng mga mambabatas at kinatawan ng iba pang respondent. Para kay Congressman De Lima, paglilihis lamang ito sa tunay na issue at maituturing na harassment sa mga respondent, lalo na at tiwala silang wala silang nilalabag sa batas at ginagawa lamang ang kanilang trabaho na mag-usisa sa mga isinagawang pagdinig. Si Congressman Sandanya naman, tinawag itong classic Duterte moves. Ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at panghaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs. Samantala, nirerespeto naman ng kampo ni Attorney Man Scarpio ang opinyon ng mga respondent. Binigyan din ito na hindi ito pananakot kundi paghingi ng accountability dahil sa umano'y pag-disclose ng mga confidential information ng kanyang kliyente. Ella, ayon kay Congressman De Lima, sakaling ma-dismiss itong mga reklamo, pwede silang maghain ng counter charges laban naman kay Attorney Man Scarpio. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inaprubahan na ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pag-aalis sa serbisyo ng 7 pulis. Ang mga naturang pulis ay sinasabing sangkot sa pagnanakaw ng evidence money na nakumpiska ng PNP sa operasyon sa iligal na pogo sa Bagak Bataan noong 2024. Ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Ilaya, napatunayan na ba na may kinalaman sila sa nawawalang pera mula sa Pogo Raid? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Yan nga ang dahilan kaya inalis na sa serbisyo ang 7 pulis na dating nakatalaga sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito yung matapos nga na nakawin ang nasa 13 million pesos na bahagi ng evidence money. Kasama sa mga inalis sa pwesto ang nooy cash evidence custodian na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia at 6 na iba pa. Ang dismissal ay may kaugnayan sa kasong administratibo na grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer. Batay sa report, October 2024 pa, nangyari ang insidente noong nagkaroon ng operasyon ng CIDG laban sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa One Bataan Compound sa bayan ng Bagak. Nakuha sa naturang operasyon ang 141 million pesos na cash money. Makalipas sa mahigit 1 taon, naglabas ng omnibus order ang korte para isauli ang pera. November 20, 2025, nang ibalik na mga operatiba ng CIDG ang pera, pero kulang na ito na mahigit sa 13 million pesos. Sa halip, pinalitan ito ng mga budel money. Sa investigasyon ng pulisya, Aga, lumalabas na pinaghati-hatian
na naturang mga pulis ang nawawalang 13 million pesos. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Simula na ngayong araw ang pagbibigay ng mid-year bonus para sa mga kawani ng pamahalaan. Ang bonus na ibibigay ay katumbas ng isang buwang basic pay ng government employees. May report si Nel Maribohok live. Nel, sino-sino sa mga nasa gobyerno ang sakop ng pagbibigay ng mid-year bonus? Yes, sila makakatanggap ng mid-year bonus sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno kabilang na ang mga military at uniform personnel. Sisimulan na itong ibigay ngayong araw, May 15. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 73.456 billion pesos ang inilaan para sa 2026 mid-year bonus na matatanggap ng mahigit 1.9 milyong civilian, military at uniform personnel sa iba't ibang ahensya. Ayon kay DBM Secretary Rolando Toledo, mula sa mga guro, nurse, sundalo, pulis, kawani ng gobyerno hanggang sa mga nasa likod ng araw-araw na operasyon ng pamahalaan, ang bonus anya ay simpleng pasasalamat ng gobyerno para sa walang sawa, masipag at tapat na paglilingkod bayan. Dagdag ng kalihim na ilabas na ng buo ang pondo para sa bonus sa simula pa lamang ng fiscal year para matiyak ang maagap na pagbibigay ng benepisyo. Sa ilalim ng DBM Budget Circular number 2017-2, ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay sa sahod ng empleyado. Ipagkakaloob ito sa mga personnel na tumutugon sa kondisyon na nakapagbigay ng hindi bababa sa pinagsamang 4 na buwang serbisyo mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Nananatili sa serbisyo hanggang May 15 ng kasalukuyang taon at nakakuha ng hindi bababa sa satisfactory na performance rating sa nakaraang evaluation period o naaangkop na performance appraisal period. Kabilang sa kinakailangan service period ang aktwal na serbisyong naibigay habang nasa regular, contractual o casual na posisyon sa national at lokal na pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa Wela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Simula sa Lunes, May 18 hanggang August 18, pansamantalang suspindido ang pagbabayad ng terminal fee ng mga pampublikong sasakyan na nakaistasyon sa Parañaque Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation, bahagi ito ng kanilang rekomendasyon para tulungan ang mga PUB operator bunsod ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Tinatayang aabot sa nasa 5 million pesos ang matitipid ng mga operator sa 3 buwang pagpapatupad ng libreng terminal fee. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue sa mga taxpayer na hanggang ngayong araw na lamang ang itinakdang deadline na ang pagpapasa ng Annual Income Tax Return o ITR. Maaaring hindi na palawigin pa ang ibinigay na extension maliban na lamang kung ipag-utos ito ng Pangulo. Matatandaan pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang buwang pagpapalawig ng deadline ng filing ng ITR na orihinal na nakaschedule noong April 15. Ayon sa BIR, mananatiling bukas ang kanilang tanggapan hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema na hindi obligado ang poll body na magsagawa ng manual o manu-manong bilangan ng boto sa mga presinto. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, pinagtibay ng hukuman ang automation sa national at local elections. Hindi kailangan ang manual counting dahil magpapatagal lamang ito sa resulta ng eleksyon na magbibigay daan sa pandaraya. Itinuring ng COMELEC ang desisyon na isang malaking tagumpay. Ipinagpaliban muna ng Commission on Higher Education o CHED ang pagpapatupad ng panukalang 18-unit reframed General Education Curriculum matapos ang matinding pagtutol dito ng ilang mga guro, humanities groups at iba pang universities. Ayon sa nasabing panukala, posibleng bawasan o pagsamahin na lamang ang ilang subjects para maging 18 units mula sa orihinal na bilang na 36 units o higit pa kabilang ang mga subject na ethics, philosophy, literature at ilang bahagi ng Philippine history. Para naman sa mga tumututol dito, ang pagsasama o pagbabawa sa mga subject na ito ay maaaring magpahina sa moral reasoning at kamalayang pangkasaysayan ng mga mag-aaral.
Dahil dito, nagpasya ang CHED na bumuo ng isang Interagency Technical Working Group na susuri sa panukala bago ito ipatupad. We agreed to form a joint, or we call it Interagency Technical Working Group, to study the different insights and inputs of the different groups regarding this reframed 18 units curriculum. Kailangan pag-aralan ng maigi para po hindi maisasacrifice ang mga academic, mga GE na gusto nilang isali. Like for example, there is a question why Philippine history and Rizal are put into one subjects. Bakit ang ethics ay nandun na lang nakasali sa other GE programs, and Philippine history titingnan namin. Muling itinaas ang red alert status sa Luzon at Visayas grid ngayong araw. Bunsod nito, asahan ang rotational brownout sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Para sa updates, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, anong oras posibleng maranasan muli ang mga rotational brownout sa Metro Manila at iba pang mga apektadong lugar? Aga simula alas 3 ng hapon sa Luzon at simula naman alas 5 ng hapon sa Visayas ay posible nang maranasan ang mga rotational brownout ngayong araw. Sa ikatlong araw, muling idineklara ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert sa Luzon at Visayas. Nakataas ang red alert sa Luzon grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Naka-yellow alert naman ito mula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Habang ang Visayas grid naka-red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Itataas naman ito sa yellow alert mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, itinataas ang red alert kapag lagpas na ang projected demand sa nakikitang supply kung saan maaaring ipatupad ang manual load dropping o ang rotational brownout. Kapag yellow alert naman, may sapat pang supply para tugunan ang projected demand ngunit manipis na ang pasobra nito sa sakaling mayroong plantang biglang pumalya. Sa datos ng NGCP, nasa 300 megawatts ang kakulangan sa projected demand o kinakailangang kuryente kumpara sa available capacity o supply na mayroon sa Luzon grid, habang nasa 200 megawatts naman ang tinatayang kakulangan sa Visayas grid. Paliwanag ng NGCP, tumaas ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon kung saan mas marami ang gumagamit ng air conditioning system, lalo pa sa itinuturing nilang mga peak period. Makailang beses na anilang lumagpas ang peak demand ngayong taon mula sa naitala noong 2025. Pangunahing triggering factor sa kakulangan sa supply ng kuryente ay ang pagkaputol ng transmission lines ng Tayapas at Dasmariñas lines noong Miyerkules, May 13. Nakaapekto ito sa supply mula sa ilang malalaking generation company o mga power plant. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 30 ang mga planta ng kuryente na nagpatupad ng force outage sa Luzon, habang 14 ang tumatakbo ng nasa mababang kapasidad. 21 planta naman sa Visayas grid ang naka-force outage at 11 ang tumatakbo ng derated capacity. Aga sa bagong update mula sa NGCP, as of 11:45 ng umaga ngayong araw ay itinaas ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ibig sabihin ay mas mahaba pa ito kumpara doon sa una nilang abiso. At sinabi din ng NGCP na hinihintay pa nila ang resynchronization o ang muling panunumbalik ng mga apektadong planta sa grid. Yan ang latest mula dito sa Metro o sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Mas lalo pang pinapatatag ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahan sa pagdepensa mula sa iba't ibang banta na maaaring kaharapin ng Pilipinas.
Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, modernisasyon ang isa sa solusyon para rito. May report si Evan Alvarez. Mahalagang magkaroon ng matatag na depensa sa gitna ng nagbabagong seguridad sa Indo-Pacific region. Kaya naman hamon sa Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng multi-domain force o kakayahang pumigil at tumugon sa mga tradisyonal at hindi pangkaraniwang banta sa bansa, gaya ng gray zone operations, cyber threats at hybrid warfare. Isa ang West Philippine Sea sa madalas na nasa gitna ng tensyon dahil sa patuloy na pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Before we even get to external defense, we first need to divest our minds of the internal security operations mindset before we could even start a modest modernization program. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, hindi lamang sa makinarya, kundi dapat ring makipagsabayan ang bansa sa modernisasyon. We need to focus more expertise. We need to have a core of civilian contractors or project managers and not the line officers. The procurement complexities that we face and economic volatility. Ayon pa kay Trinidad, hindi lang surface level ang binabantayan ng Philippine Navy pagdating sa mga security threat. Maging ang undersea domain o ang ilalim ng dagat ay tinutuklas na rin. Pupwede itong gawin kahit unmanned o otomatikong pinapagana ng mga teknolohiya. Without necessarily going to unmanned systems, to manned systems. We could have unmanned systems, cheaper, more expedient. The social cost of conflict will not be there, or even through accidents. And historically, a lot of accidents have happened in developing submarine warfare capability. Anya, sa panahon man ng sigalot o kapayapaan, kailangang magkaroon ng kakayahan ng bansa na maprotektahan ang mga undersea cable at submarine cables na ngayon ay kinikilala na bilang mahalagang infrastruktura ng pamahalaan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May plano ang Japan na mag-export ng missiles sa Pilipinas batay sa ulat ng Public Broadcast Network ng Japan. Ayon sa ulat, nagpahayag ng interes ang Pilipinas na bumili ng mga Type 88 surface-to-ship missile. Ang naturang missiles ay mayroong range na 100 kilometers at kaparehas ng ginamit ng Japan sa balikatan exercises dito sa Pilipinas kamakailan. Naglabas ng manifestation of support ang mga miyembro ng Philippine Military Academy o PMA Sinagtala Class of 1986 para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanilang inilabas na pahayag, buo at matatag umano ang kanilang suporta sa senador na kanilang naging kaklase sa akademya. May ulat si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano nga ba ang naging batayan ng kanilang paninindigan? Monica, ipinahayag ng PMA Sinagtala Class 1986 na kilala nila si De La Rosa hindi lamang bilang lingkod bayan, kundi isang armista na nakasama sa disiplina, sa serbisyo sa bayan at sa pagsasanay. Binigyang diin ng grupo ang mga katangiang umanong pinamalas ni De La Rosa sa kanyang panunungkulan bilang sundalo, pulis at lingkod bayan, kabilang ang tapang, integridad, katapatan at serbisyo para sa bansa. Iginiit din ng mga miyembro ng klase na hindi sila mananahimik sa gitna ng mga usaping kinakaharap ng senador. Naninindigan ng grupo na anumang proseso laban kay De La Rosa ay dapat maging patas, naaayon sa batas at malaya sa anumang uri ng political persecution. Ipinahayag pa ng PMA Sinagtala Class 1986 na nananatili sila lang nakakaisa at nakasuporta sa senador bilang kanilang samahan sa serbisyo. Kabilang sa Sinagtala Class of 1986 ang ilang naging matataas na opisyal ng PNP at Sandataang Lakas. Kabilang sina Retired General Archie Francisco Gamboa, dating Chief of Police noong 2019 hanggang 2020.
Filemon Santos Jr. naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Gilbert Gapay, dating AFP Chief of Staff at dating Commanding General ng Philippine Army, Makairog Maki Alberto, naging hepe ng Philippine Army at ambassador sa Israel. Nagtapos ang kanilang pahayag sa panawagang manaigang katotohanan, due process at rule of law sa anumang usaping kinakaharap ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo. Hala. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hindi muna madaraanan ang bahagi ng Baguio-Bontoc Road sa sitio Tabac, Sabangan, Mountain Province matapos maapektuhan ng slope collapse. Ayon sa situationary report ng Mountain Province Disaster Authorities, kaninang alas 6:27 ng umaga, isinara muna sa mga motorista ang bahagi ng Baguio-Bontoc Road sa sitio Tabac sa bayan ng Sabangan. Agad namang nagpadala ng mga kagamitan at manpower ang mga kinaukulang ahensya para sa clearing operations para maibalik sa normal ang daan ng mga sasakyan sa kalsada. Payo sa mga motorista na gamitin muna ang alternate route na Junction Mabaay papuntang Abatan, Bauco hanggang Nakagang habang isinasagawa ang paglilinis sa apektadong bahagi ng kalsada. Umaapela ang mga vendor at trader sa La Trinidad, Benguet na itigil ang planong pag-aangkat ng carrot dahil posible umano itong magpabagsak sa presyo ng lokal na produkto at lalong magpabigat sa mga magsasaka. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang panawagan ng mga trader at vendors sa pamahalaan kaugnay ng carrot importation? Yes, Ella, direktang hinihiling ng mga trader, vendor at mga magsasaka sa La Trinidad Vegetable Trading Area na itigil ang nakatakdang carrot importation mula Abril hanggang Hulyo 2026 dahil maaari umano itong magdulot ng malaking pagkalugi sa mga lokal na producer. Iginiit ng grupo na sa halip na mag-import ng gulay, mas dapat bigyan ng suporta at proteksyon ang mga lokal na magsasaka na umaasa sa kita mula sa kanilang ani. Paliwanag ni Agot Balanoy, ang advisor ng League of Associations of La Trinidad Vegetable Trading Area, na mataas man ang presyo ng gulay sa Metro Manila, hindi umano ito direktang napapakinabangan ng mga magsasaka dahil dumadaan pa sa maraming middleman bago makarating sa mga consumer. Dagdag pa ng grupo, matagal nang pinapasa ng mga magsasaka ang mataas na gastos sa abono, krudo, transportasyon at pasahod sa mga manggagawa, kaya lalong nabibigatan ang kanilang kalagayan kapag nadagdagan pa ng imported na produkto sa merkado. Nanawagan din si La Trinidad Councilor Nestor Fongwan Jr. Kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na muling pag-aralan ang importasyon ng carrot dahil mas makakasama umano ito sa hanap buhay ng mga magsasaka sa Benguet. Nakaranas na rin ng mababang presyo ng carrot ang mga magsasaka sa mga nakaraang buwan dahil sa mahinang demand at sobrang supply ng gulay sa ilang pamilihan sa Luzon. Ella, sa kabila nito ay umaasa ang mga trader at magsasaka na makakahanap ng pangmatagalang solusyon ang pamahalaan tulad ng mas maayos na market access, cold storage facilities at direktang pagbili ng mga lokal na ani upang hindi masayang ang kanilang pinaghirapan. Yan mo ng balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI ang Balik Eskwela Diskwento Caravan sa lalawigan ng Bataan. Ngayong ilang linggo na lamang ang nalalabi at malapit na muling magsimula ang klase sa mga paaralan. Sa proyektong ito ng DTI, ibinibenta sa mas murang halaga ang mga gamit pang eskwela ngayong pasukan. May report si Mel Aquino. Bukas na ang 3 araw na Balik Eskwela Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Plaza Mayor de Balanga sa Bataan. Layunin ng ahensya na mabigyan ng pagkakataon ang mga Bataenyo
na makabili ng mas mura at dekalidad na mga produkto para sa kanilang mga pangangailangan, lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mabibili rito ang mga food at non-food items, ornamental at edible plants, agri-products, mga bags, groceries, pasalubong products at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga mamimili. At para naman sa pangangailangan ng mga batang mag-aaral ngayong paparating na pasukan, bagsak presyo rin ang mga school supplies. Kaya para kay Althea San Jose, isang graduating student, malaking tulong ang mga diskwento program ng mga government agencies dahil mas malaki ang natitipid ng mga estudyante at magulang para sa iba pang pangangailangan. Mas malaking tipid po kung dito po tayo bibili kasi po makikita po natin yung mga paninda po nila. May mga naka-promo po, malaki po yung nabawas po na presyo compare po sa store po talaga nila. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing diskwento caravan, ang 52 micro, small and medium enterprises o MSMEs, mga retailers, at ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nagmula ang ilan sa mga negosyong lumahok sa Marikina City, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at mga karatig lalawigan ng Bataan. Kailangan po talaga ng suporta from the government and sana po makatulong po itong aming Diskwento Caravan where we offer a minimum of 10% discount. Hindi lamang mga mamimili ang makikinabang sa programa kundi pati ang mga PDL o Persons Deprived of Liberty sa pamamagitan ng mga produktong gawa nila na ibinebenta sa caravan. Ayon kay Jail Superintendent Ferdinand Malabo, malaking tulong ito upang magkaroon ng hanap buhay at karagdagang kita ang mga PDL para sa kanilang mga pamilya. Bukod po sa puhunan, 100% po ng proceeds po nito mapupunta po sa PDL. May portion din po na maibibigay po sa pamilya nila habang naka-paid po. Once po nakalabas na, eventually kahit may maipon sila, kahit pampuhunan po nila para Magpapatuloy ang operasyon ng DTI Balik Eskwela Diskwento Caravan hanggang ngayong araw ng Biyernes, May 15, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Melakino UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni United States President Donald Trump na pumayag ang China na bumili ng 200 Boeing jets mula sa Amerika. Sa isang panayam, sinabi ni Trump na isang commitment para sa kanya ang pahayag na ito ni Chinese President Xi Jinping. Kasama sa delegasyon ng US sa Beijing Summit ang CEO ng Boeing na si Kelly Ortberg. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Ortberg sa mga analyst na umaasa siya sa order mula China, ngunit ito anya ay lubos na nakadepende sa negosasyon at relasyon ng dalawang bansa. Ang huling malaking order ng Boeing mula sa pamahalaan ng China ay noong 2017 sa unang termino ni Trump kung saan bumili ang Beijing na 300 aircraft na tinatayang nagkakahalaga na $37 billion. Sa isang light moment sa pagbisita ni United States President Donald Trump sa China, ilang business owner at chief executive officers ang nagpa-selfie kay ex-platform founder Elon Musk sa state banquet dinner sa Beijing nitong Huwebes. Habang nagpapakuha ng picture sa kanya ang ilang bisita, lumapit si Xiaomi CEO Lei Jun sa kanyang idolo upang humingi ng selfie. Agad namang nag-post with funny face si Elon Musk para dito. Ginawa rin niya ang parehong facial expression ng magpa-picture sa kanya si Apple CEO Tim Cook. Sa pagpapatuloy ng umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nakapagtala ng pag-abante sa team standing ang mga kupunan. Ito ay matapos dominahin ng magkakahiwalay na straight set victories ng DFA Emissaries, PNP Lady Patrollers at Pag-ibig Fund Lady Smashers ang laban ng kanilang mga katunggali. Narito ang ulat ni JP Nunez.
na puno ng matitinding atake, matatag na depensa at sunod-sunod na puntos ang naging labanan sa UNTV Volleyball League noong Miyerkules. Sa first set ng unang game ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DENR Lawin Spikers, nagpakita na agad ng dominasyon ang Pag-ibig sa DENR matapos maagang makuha ang momentum sa laro at tapusin ang unang set sa score na 25-8. Pagsapit ng ikalawang set, patuloy ang kontrol ng Pag-ibig sa floor defense at open hits kaya lalo pang lumaki ang lamang ng team. Naging madali lamang para sa team ng Pag-ibig ang daloy ng laro kaya naman muling nakuha ng koponan ang second set sa score na 25-13. Sa ikatlong set, sinubukan mang humabol at sumabay ng DENR upang makadikit sa puntos pero nanatiling kalmado ang Lady Smashers at kalkulado na ang bawat palo para muling tuldukan sa ikatlong pagkakataon ang laban at kumpletuhin ang malinis na 3-0 sweep sa score na 25-15. Itinanghal namang best player of the game si Hansel Bantiles mula sa kanyang mga atake na nagresulta ng 9 na puntos. Nasa adjustment na naman po kami kasi may mga nawala na mga pero maganda naman po yung pinakita ng team. Lahat po sila nakapaglaro. Maganda naman po yung resulta ng natin na laro. And then yun nga po, high moral po puting namin sa quarter. Sa second game naman, matinding kumpiyansa ang ipinakita ng DFA Emissaries laban sa MMDA Lady Spikers. Naging mainit ang bakbakan sa unang set matapos magpalitan ng matitinding puntos ang magkabilang team. Kapwa na isipamalas ng dalawang koponan ang kanilang diskarte at galing upang maipanalo ang laban. Umabot pa sa extended set ang scoring sa first set dahil sa pagpupumilit ng MMDA na makadikit sa score. Sa kabila nito, naipanalo pa rin ng DFA Emissaries ang unang set ng laro, bagaman dikit ang score na 27-25. Sa second set, mas naging agresibo ang DFA sa pamamagitan ng quick attacks at malalakas na spike para panatilihin ang kanilang momentum sa game. Bagamat nagpakita ng matinding kumpiyansa ang MMDA na mapa sa kanila ang ikalawang set, kontrolado na ng DFA ang daloy ng laro kaya't muling naipalo ang second set na score na 25-21. Sa third set, hindi na pinakawalan pa ng DFA ang momentum at tuluyan ng isinara ang laban sa score na 25-19 at tuluyang tanghaling panalo sa game. Itinanghal namang best player of the game si Justin Reblesa mula sa kanyang 25 attacks at 1 service ace na nagresulta ng 26 points. Inaay namin na makatapat yung rank 1 kasi yun ang sa status, sa standing ng mga teams mukhang sila yung makakarap namin which is PhilHealth. So pinag-aaralan na namin yung laro nila. At the same time gumagawa rin kami ng rotation at magiging play namin pagka nakaharap namin sila. Samantala, tuloy-tuloy rin ang pag-arangkada ng PNP Lady Patrollers matapos dominahin ang Comelec Suffragettes sa isa pang straight set finish. Hindi na nagpigil pa ang PNP Lady Patrollers at maagang kinontrol ang unang set. Gamit ang kanilang matitinding attacks at matatag na net defense, agad nila itong tinapos sa score na 25-21. Bagamat kilala rin ang Comelec sa kanilang mahusay na laro at diskarte sa hardcourt, mas nanaig ang determinasyon ng PNP na wag nang pakawalan pa ang kanilang momentum. Pagdating ng ikalawang set, lalo pang uminit ang opensiba ng Lady Patrollers at muling dinomina ang Comelec sa score na 25-18. Sa huling set, tuluyan ng nilimitahan ng PNP ang opensiba ng Comelec Suffragettes at sinelyuhan ang laban sa score na 25-16 para sa kanilang muling pag-abante sa team standing. Itinanghal namang best player of the game si Tin Bangcola mula sa kanyang service ace na nagresulta ng 1 puntos. Magandang nilaro ng mga players ko na sila gumana. Ganun pa rin siguro yung namin, yung hard serve. Pag-aralan, lagi namin pinag-aaralan yung hard serve at saka receive. Gumanda lang yung ng sitter namin para magandang distribution ng bola. Makukuha namin panalo.
Patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga koponan para sa huling bahagi ng preliminary match sa May 20. Sa unang game, muling magbabalik ang PNP Lady Patrollers para naman kalabanin ang NHA Home Masters sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang MMDA Lady Spikers kontra BFP Lady Firefighters. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 91, versikulo 2 na nagsasabi, Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!